Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Buhay na gising na gising ang mga kapatid. Kahit na marami ng iftar kanina. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan po sa naghanda ngayon, nagpakain sa mga kapatid at nag-aayuno. Nawa ay ipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpalain pa ang inyong yaman. Amin. Amin. Masya Allah. Ang alam ng Allah ang pinakamawain, ang pinakamambagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauulaman sa Kanya. Nawa ang Kanyang pagpapala, kapayapaan at pagbugay mabasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So bilang pagpapatuloy ng ating pagbibigay ng paalala dito sa gabi ng Banang Ramadan, kung matatanda natin mga kapatid sa Islam, tinatalakay natin dito ay ang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ginagamitan ng puso. Al-ibadat al-qalbiyah. Yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga puso. Kagabi, ipaliwanag natin ang kahulugan ng pagsamba. Ano yung mga kondisyon para matanggap yung ating pagsamba? At ano yung haligi ng pagsamba? Napagpapakita tayo ng maraming mga halimbawa patungkol sa mga pagsamba na maaari nating magawa gamit lamang ang ating puso. So bilang pagpapatuloy, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaludana wa Allah, ay nagulan, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha falahat falaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sabi niya merong parte o laman sa parte ng ating katawan na kapag ito ay naging mabuti, ay magiging mabuti ang buong katawan. At kapag ito naman ay nasira o naging masama, ay masisira o magiging masama ang buong katawan. Ano ito? Puso. Hindi atay. Puso. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalb, hindi ba ito sabi niya ang puso? Ito yung tinatalakay natin mga kapatid sa Islam. Puso, pagsamba, gamit ang ating puso. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag ang puso na ito ay naging mabuti, ay magiging mabuti rin ang buong katawan. Pati natin mga gawain. At kapag ito naman ay naging masama o nasira, ay magiging masama rin ang ating buong katawan. Maging ang mga gawain masisira. At sabi nga, ito daw ang puso. So, babanggitin natin yung siya. Ilan sa mga pagpapaliwanag ng ating mga ulama patungkol sa hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sa pag-interpret ng mga talata sa Quran ay tafsir, sa pag-interpret naman ng mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay meron ding mga binanggit ng ating mga ulama. So kabilang na rito, sabi ni Ibn Rajab, sabi niya sa kanyang Jami' al-Ulum wal Hikam, pagpapaliwanag patungkol sa hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang hadith na ito na binanggit natin ay nagpapakita na ang lahat ng panlabas na gawain ay nakasalalay sa puso. Nakasalalay sa puso. Ang kabutihan ng gawain ay bunga ng ikhlas. Ang kabutihan ng ating gawain ay bunga ng ikhlas, pagkakaroon ng sinseridad.
sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mahabba, pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawf, at pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wal raja, nabanggit natin ito kagabi, at paghahangad ng awa o gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, kung ang puso ika ay napuno ng riya o pagpapakitang tao at hasad o yung inggit na haram, nifa o pagkukunwari, sabi niya, ay masisira ang gawain kahit pa ito ay mukhang mabuti sa paningin ng mga tao. Kahit pa sa paningin ng mga tao, mabuti yung gawain mo. Kung ang puso mo ay nasira, hindi yung tatanggapin. Dahil nga, ang sabi ng Rasulullah SAW, tulad ng mga natin, inna na'amalu biniyat, wa inna malikulin kaimanawa. Ang lahat ng gawain ay nakasalalay sa ating intensyon. At ang bawat isa ay gagantimpalaan lamang depende sa kanyang layunin. Depende sa kanyang intensyon. Kung mabuti yung layunin mo, mabuti yung gawain mo, ang Allah nakakaalam. Gagantimpalaan ka ng Allah. Subalit, kung masama ang layunin, kahit yung panlabas, kahit panlabas ng gawain, para mabuti sa paningin ng mga tao, pagsasadaka, pagsasad at pagdadakwa. Kung tinitignan ng mga tao, yung mga tao gumagawa ng ganito, sa tingin nila napakabuti ng ginagawa niya. Subalit kung tao na yun, habang ginagawa yung partikular na pagsamba, ay nahaluan siya ng pagpapakitang tao, nasira ang kanyang puso. Yung gawain na yun ay mawawala lang sa isang. Ganyan. Dapat tayo mag-ingat mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa. Hindi tayo naghahangad sa ating mga ginagawang pagsamba na mayroong taong malugod sa atin. Napurihin tayo ng mga tao. Hindi natin kailangan yun. Ang hinahangad natin ay ang pagkalugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon. Pangalawa, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang puso, sabi niya, ay ang hari. Ang puso natin ay siya ang hari ng katawan at ang mga bahagi ng katawan ay mayroong sundalo. Pinaka-commander, ang pinaka-hari ay yung ating puso. Kung ang hari sabi niya ay mabuti, susunod sa kabutihan ang lahat ng sundalo. Kung ang hari ay masama, susunod sa kasamaan ang mga sundalo. Kaya pinakitutuko, sabi niya, kaya ang pinagtutukuan, pinagtutukunan ng pansin ng mga salafus salih ay ang paglilinis ng puso bago ang palabas na ano. Ito yung pinaka-commander ng David. Pinaka-commander yung puso. Kapag naging mapuso, naging mabuti ang puso, yung mga sundalo nito magkikawal, magiging mabuti, mga gawain, susunod na yan. Kapag napabuti ang puso, eksakto doon sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag naging mabuti, magiging mabuti ang buong katawan, magiging mabuti ang gawain. Kapag naging masama, ay magiging masama din ang gawain. Hindi ba makikita natin kahit na sa isang lugar, kung ang namumuno ay kurap, tapos bangag pa, di ba? Tingnan niya yung mga member niya, yung mga nakapalibot sa kanya. Sunod-sunod rin. Magkukurakot yan. Baka maging bangag din. Wala tayong binabanggit na pangalan, ha? Di po ba? Kapag naging kurap, naging masama ang leader, yung mga nasasakupan niya, magiging ganun din. Bakit? Sabi niya yung leader na natin kurap Di ba? Yung leader na natin nag-a-addict Di ba? So ginagawa siyang basis ng kanyang mga nasasakupan. Pero kung matuwid, di ba? Ini-implement talaga niya yung tama, kahit meron itong mga loko-loko, mapipilitang sumunod yun. Di ba? Sa leader. Kasi yung leader, siya yung nasusunod. So yun, sabi niya, yung puso natin, siya yung hari ng ating katawan. Okay. Pangatlo, sabi naman ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, sabi niya, ipinaliwanag niya na ang tinutukoy ng kabutihan ng puso ay ang pagkakaroon ng tamang aqidah. Tamang paniniwala. No? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat napakalaga nito. Alhamdulillah, naumpisa na natin siya kanina yung patungkol sa tawhid. Di ba?
Yan yung pinakapangunahing kaalaman na dapat pagtuunan ng bawat isa sa atin. Yung pag-aaral ng kaisahan ni Allah para maituwid natin yung ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag sira yung akida ng isang nagsasabing Muslim, mawawalan ng saysay yung kanyang mga gawain pagsamba kasi sira yung akida niya. Di ba? Baka sabihin na siya Allah nagkaanak. Nakakapag-shirk pala siya, hindi niya alam. Gumagawa siya ng pagsamba. Subalit siya ay nakakagawa ng shirk, napapawalan ng saysay. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sabi ng Allah, kung ikay magtatamad kay Allah ay mawawalan ng saysay ang iyong mga gawain at ikay mapapabilang sa mga talunan. Kaya dapat maisaayos yung ating aqida. Sabi ni Sheikh Uthaymin, ang tinutukoy nito, kabutihan ng puso ay ang pagkakaroon ng tamang aqida. Tamang pangunawa, pag-kilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, pagkakaroon ng ikhlas, sinseridad ng ating layunin, ng ating puso, pagsunod sa sunna, pagmamahal sa kabutihan, at sabi niya, pagkamuhi sa kasalanan. Kung ang puso, sabi niya, ay may shirk, pagtatabag kay Allah, at kabahitan ng bid'ah, mga gawaing innovation, pagsapa ng walang basis sa Quran at Sunnah, nifaq, pagkakaroon ng pagkukunwari, pagpapanggap, kahit maraming gawain, sabi niya, ay walang kabuluhan ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na tayo mga kapatid sa Islam, okay, kaya na tayo mga kapatid sa Islam, gagawa tayo ng pagsamba, mainam na pagsamba. Kailangan ang malisunod sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinabi ng Allah, siya ang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang subukin tayo kung sino sa atin ang may pinakamainam na gawa. Hindi pinakamarami. Kahit marami kang gawain, kung hindi naman ito malinsunod sa Quran at sa Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung hindi naman ito ikhlas, walang saysay maraming gawain. Subalit kung ikaw ay merong mga tuting gawain lamang, subalit ito yung ikhlas, alinsunod sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakamainam. Subalit higit na pinakamainam, kung marami ka lang ang gawain, mainam pa. Diba? Marami kang gawain, saan ito ay mainam na gawain mo. Yun ang pinakatalis, mga kapatid sa Islam. Inshallah, bilang pagkatapos, ikukontinue natin bukas kasi may kwento tayong babanggitin patungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting layunin. So inshallah, nawa ay umatin tayo bukas para masundan natin itong tinatalakay natin at mas maging malinaw po sa atin. So iwan natin itong aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan. Sinabi ni Sheikh, sabi niya, binanggit niya yung aya sa Quran. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun, tinutukoy sa araw ng paghuhukom, la yanfa'u malun wala banun. Hindi daw magkakaroon ng pakinabang, hindi makakabenepisyo sa atin yung mga kayamanan na meron tayo. Wala banun kahit mga anak natin, marami kang anak. Illa maliban lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man atabahu biqalbin salim. Sa pagkakaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malusog, mabuting puso. At sinabi ng ating mga ulama patungkol dito, qalbun salim, malinis sa shirk, malayo sa pagkatambal, malinis sa pagkakaroon ng nifaq, pagkukunwari, pagdududa. At sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah patungkol rito, ang puso, ang pusong malusog, sabi niya, ito ang pusong walang ibang nais, minamahal, sinasandalan, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang katangian nito ay sincero, ikhlas, nagtitiwala sa Allah, lubos na nagmamahal kay Allah, lubos na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang puso, sabi niya, ay nakakapit sa dunya, higit sa Allah, hindi ito galak na salim. Hindi ito yung tinutukoy dito na qalbun salim. Malusog, matiwasay na puso na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa mga kapatid sa Islam ay meron tayong natutunan sa
sa maikling pagpapaalala na ito. Ano man ang nasabi nating kabutihan, ito ay nagmula kay Allah. At ano man nasabi nating pagkukulang at kamalian, ito ay wala sa ating sarili, sapagkat tayo ay tao lamang na mayroong kahinaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.